Have a great day, online buddies. Happy New Year sa inyong lahat. Sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers, ano? Happy New Year. Ayan, inulit ko na. So, ang ating topic ngayon is meron akong i-share na mga bagay, 10 bagay na tinataglay ng isang successful na tao. Okay, successful people, successful student. Para sa akin kasi, kailangan kahit estudyante ka pa lang, i-practice mo na how to live successfully. Kasi, especially yung mga college students, yun na kasi yung huling yugto ng pag-aaral ninyo, no? Depende sa inyo kung magma-masteral kayo, magma-master's degree kayo. Pero dapat ngayon pa lang, estudyante pa lang kayo, ay binapractice nyo na how to live successfully. I-share ko sa inyo ang 10 bagay how to live successfully. Ano? Ito ay nabasa natin sa isang online vlog, ano? Site. Sinulat ni Lachlan Brown noong December 31, last day of the year. Sabi rito, kailangan ikaw ay number 1, they read for personal growth. So, para ma-improve mo yung personality mo, personalidad mo, kailangan nagbabasa ka. Kung nararamdaman mo sa sarili mo na may karamutan ka or masama ugali mo, kailangan improve mo yan. Magbasa ka. So, don't afraid to learn something, ano? That's the number 1 thing, ano? Number 2 is they engage in physical activity, no? Ayun, tayo mahilig tayo sa sports. Lalo na ako, may mga vlog tayo na nagbabasketball ako. May mga vlog tayo na nagja-jogging tayo, nag-exercise tayo. Isa 'yun sa dapat nating matutunan, ano, at gawin. 'Yun yung number 2. Yung number 3 naman is they practice mindfulness. So, kinakailangan ay you must be mindful to others. For example, kailangan inaalala mo rin yung mga damdamin ng iba, inaalala mo rin yung mga sasabihin ng iba kung makagagawa ka ng mali. So, malalaman mo yan through reading, of course, or through listening from somebody. Number 4 is they nurture their relationships. Sino-sino ba yung mga importanteng tao sa atin, especially yung ating mga magulang, kapamilya, at yung mga kaibigan natin, sila yung mga mahalagang tao sa buhay natin. Kinakailangan nurture. Hindi ngunit mag-best friend kayo, hindi ngunit kayo ay magkumpare, magkumare, ay okay na yon. So, kinakailangan nurture pa rin. Example nito is that yung pagbibigay ng gift tuwing may birthday, or if somebody is or somebody has achieved something. For example, nakakuha siya ng award sa isang pinagtatrabahuhan niyang trabaho, ay pinagtatrabahuhan niyang kumpanya. So, babatiin mo siya. Pwedeng personal greetings, no? That's number 4. Number 5 is they pursue a hobby. So, kayo bilang estudyante, ano ba yung hobby nyo? Ano ba yung hobby? Ito yung mga bagay na ginagawa mo na nasisiyahan ka habang ginagawa mo ito, at ginagawa mo ito madalas. Hindi naman sinabing daily, pero madalas mong ginagawa ito. Ako kasi, yung habit ko or hobby ko is siyempre magse-cellphone ako, titingnan ko yung mga design pictures. Okay, by the way, yung nakikita nyong mga stickers sa likuran ko ay isa sa mga sideline natin, no? Nagle-layout tayo ng mga decals, stickers para sa ating sa sideline na rin, of course, to survive, ano? Para mas marami tayong maabot, para mas marami tayong matulungan kapag tayo ay nakakabenta ng mga stickers na ganito, ano? Yan. Kaya yan ang background natin yan. Dito ko sinabit sa aking likuran para gusto ko na inspired ako, nakikita ko siya. Number 6 na tayo. They give back. Marami sa atin pakabig lang ng pakabig, ano? Kuha lang ng kuha. May sinasabing give and take, ano? Iba take ng take. Kailangan give and take. Nakapitatanggap ka ng blessing, so mag-share ka rin ng blessing. So ganun kadali 'yon. Number 7. They set aside time for self-reflection. Kagaya nito, bago ako mag-vlog, I tried to be alone and think of something to share this new year, no? So although I'm just in front of camera, I believe still that I can share something for you, no? So, kailangan nagre-reflect ka. Try mong tumingin sa salamin. Tingnan mo yung sarili mo. Sino ka ba? Ano ba yung ugali mo? Ano ba yung mga kasamaang ugali mo? Ano yung kabutihan mo?
Ano ba yung mga na-achieve mo? Ano hindi mo na-achieve? Ano pa ba ang kulang sa'yo? Ano ba ang dapat ba makontento ka na? Kung makukontento ka, ano mangyayari? So that's one example of self-reflection. That's number 7. So number 8 tayo, they intentionally do nothing. So, ibig sabihin nito is may mga pagkakataon din na wala ka talagang gagawin. Medyo magiging parang palaisipan to, no? So ito yung sinabi ng isang writer, no? Minsan, sa sobrang kabisihan natin, kinakailangan may isang bagay ka na wala kang gagawin. Hindi ka matutulog, basta wala kang gagawin. Ikot-ikot ka lang. So, ikaw ay titingin sa kawalan, then stop for a moment, magpahinga ka. So, ito isang bagay na nakapagbibigay ng ligaya sa atin paminsan-minsan. Okay. Next, they invest, number 9 yon, they invest in their personal development. Okay. Ito, pinakamalupit na example is yung umaattend na seminar, umaattend ng mga workshops. Tapos, pag halimbawa merong concert, for example, Christian songs, yung mga tutugtugin ng banda, ayan, may mga concert na ganyan, na bibigyan kami minsan ng ticket na ganyan kaso di kami nakakabili, no? So, they invest in their personal development. So, how you develop your personality? So, kinakailangan ay mag-i-invest ka rin. Hindi lahat libre. Kailangan mag-invest ka pa rin. Kailangan gumastos ka pa rin. Okay, mamasahe ka, malayo, magsasakripisyo ka. So it's not just money. It's not just energy. It's an effort. It's patience, no? Para ma-develop yung personality mo. That's number 9. Number 10. They prioritize rest. Okay, nagpapahinga. Alam nyo ba yung may-ari ng Robinson's Mall, no? Nakalimutan ko yung apelyido pero shinare nung anak niya na isa sa pinaka naobserbahan niya sa papa niya, yung pinaka senior, no? Yung pinaka senior na may-ari ng Robinson's Mall. So tuwing tanghali or hapon, palagi nagpapahinga yung may-aring ito, no? Hindi siya trabaho ng trabaho, nagpapahinga din siya. So regularly, daily. So yun yung 10 bagay na kung saan ay may share ko lang sa inyo. Share lang naman sa natin yan eh. Hindi naman sa akin galing lahat ng mga kaalamang ito, no? Sinishare lang natin. At kapag na-share ko, sigurado lahat ng natututunan ko dito sa personal development through reading online ay may share ko rin sa inyo. So, pwede kayong makinig sa akin habang kayo may ginagawa. Kung halimbawa nag-uurong kayo, halimbawa kayo ay gumagawa ng project, gumagawa ng assignment, pwede nyo pakinggan yung sinabi ko ng ito. Okay. So, yun lang yung may share ko. 10 things successful people always do in their free time according to psychology. Ito ay sinulat uli ni Lachlan Brown noong December 31, 2024. Kahapon lang. Okay, isinulat ito. Again, Happy New Year. Always remember that every human is a student in this giant classroom called life. By the way, ito nga pala yung ating mga products. Yan. Ako mismo ang nagde-design ng mga yan. Okay. Sa susunod, i-online na natin yan. Thank you. Maestro Bino Lessons.